Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Tyrese Haliburton, nakatanggap ng warning sa NBA. Stephen Curry, nagsalita na kung kailan babalik, gusto agad maglaro. At Green, bumabalik ang pagkainitin ng ulo, pinakalma ni Curry sa Game 2. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Sinabi ni Tyrese Haliburton na tatanggapin niya ng buong loob ang multa kung sakaling maparusahan siya dahil sa kanyang celebration dance matapos ang game-winning 3-pointer sa Game 2 ng playoff comeback win ng Indiana Pacers laban sa Cleveland Cavaliers nitong Huwebes. Gayunpaman, ayon sa ulat ng Associated Press, babala lamang ang natanggap niya mula sa NBA matapos niyang gayahin ang Big Balls celebration ni Sam Cassell at Pedro Serrano mula sa pelikulang Major League. Wala pang opisyal na pahayag ang liga tungkol sa insidenteng ito. Ayon kay Haliburton, matapos ang laro, matagal na raw niyang hinihintay ang pagkakataong magawa ang sayaw na iyon. At tila wala nang mas tamang sandali pa kaysa matapos ang isang game-winning shot sa playoff game sa kalaban nilang home court. Ang shot na yon ay nangyari matapos makuha niya ang rebound mula sa sarili niyang mintis na free throw, tapos ay ibinalik niya ang bola sa labas ng 3-point arc. Sa harap ng depensa ni Jerome ng Cavaliers, ginamitan niya ito ng crossover dribble, jab step at step back move para makaluwag sa shot, at pumasok ito na may 1 segundo na lang ang natitira. Matagal ko nang hinihintay yon. Matagal ko na talagang hinihintay iyon, sabi niya. Saktong-sakto yung sandali. Doon talaga yon na bagay. Oo, tatanggapin ko yung multa, walang problema. May sapat na dahilan si Haliburton para asahang pagmumultahin siya ng liga, lalo't tinuturing ng NBA bilang isang obscene gesture ang nasabing galaw, at ilang beses na itong pinatawan ng parusa sa mga players tulad nina LeBron James, Fred VanVleet, Julius Randle, Jameer Nelson at Eddie House na pinagmulta mula $15,000 hanggang $25,000. Maaaring dahil playoff game ito o dahil ito ang unang pagkakataong nagawa niya ito, kaya't hindi siya napabilang sa listahang iyon sa ngayon. Pero posibleng may kasunod pa. Leading ang Pacers ng 2 sa serye at nakatakdang gaganapin ang Game 3 sa pagitan ng Pacers at Cavaliers ngayong Sabado sa Indianapolis. Sa sumunod na balita naman, umalis si Stephen Curry sa laro noong Game 1 dahil sa injury sa kanyang hamstring at hindi na bumalik. Binuksan ng Warriors ang second half sa pamamagitan ng malaking run at tinambakan ang Timberwolves sa quarter na iyon upang makuha ang 13 puntos na kalamangan sa halftime. Hindi na lumingon pa ang Warriors at pinalawak ang kanilang lead ng hanggang 22 puntos bago matapos ang ikatlong quarter. Kahit na hindi masyadong naglaro si Curry sa panalo ng Warriors, mahalaga pa rin ang naging papel niya sa tagumpay. Nagtala si Curry ng 13 puntos, kabilang ang 3 3-pointers at may 1 assist sa loob ng 13 minutong laro. Maraming positibong bagay mula sa panig ng Warriors. Hindi man sila mahusay sa kabuuang shooting, maganda naman ang ipinakita nila mula sa 3, kung saan nag-shoot sila ng 18 sa 42. Natalo rin nila sa rebound ang Timberwolves ng 10. Higit sa lahat, mahusay ang depensa ng Warriors. Pinigilan nila ang Wolves sa 39% field goal shooting, 5 lamang, at pinilit silang mag-commit ng 16 na turnovers. Gayunpaman, nalamangan pa rin ng Minnesota ang Golden State sa second half. Sina Buddy Hield at Jimmy Butler ay naglaro ng higit 20 minuto sa second half. Sila ay kabilang sa 9 na players ginamit ni Coach Kerr sa huling 24 na minuto. Nagpatuloy si Hield sa kanyang magandang laro mula pa sa Game 7 laban sa Houston. Siya ay nagtala ng 24 na puntos kabilang ang 5 3-pointers, may 8 rebounds at 3 assists. Si Butler naman ay nagtala ng kanyang unang double-double sa postseason na may 20 puntos, 11 rebound at 8 assists. Si Draymond Green ay nagdagdag ng 18 puntos kabilang ang 4 na 3-pointers, 8 rebounds at 6 na assists. Kailan kaya makakabalik si Curry sa laro? Mahirap sagutin yan dahil komplikado ang hamstring injuries. Dagdag pa, ito ang unang beses na naranasan ni Curry ang ganitong uri ng injury. Ayon kay Shams Charania, grade 1 lamang ang injury na siyang pinakabanayad. Ayon sa Warriors, nung Miyerkules, ire-reaseso si Curry makalipas ang 1 linggo. Kaya ang Game 5 ng Western Conference Semifinals sa susunod na Huwebes ang pinakamaagang posibleng balik niya. Ang hamstring injury ay maaaring maging mas problema para kay Steph
na kilalang palaging gumagalaw sa loob ng court, kaya maaring mas makaapekto ito sa kanya kaysa sa ibang players. Sabi niya sa shoot-around nitong araw, "Bago ito sa akin at base sa mga natutunan ko, kailangang dumaan sa tamang proseso ng paggaling. Hindi mo pwedeng pwersahin ito. Pagkatapos ng isang linggo, araw-araw itong re-evaluate para malaman kung kailan ligtas na isipin ang pagbabalik, lalo na kung gaano mo ito pwedeng itulak." Darating din tayo sa ganung pag-uusap, pero sa ngayon, hindi pa ako malapit doon. Hindi ko minamadali kasi kailangang natural ang proseso ng paggaling. At alam kong mapanlin lang ang hamstring. Akala mo okay na pero hindi pa pala. Kaya magiging mahirap ang parteng yun pero gagawin ko ang lahat para makabalik agad. Ayon kay Steve Ashburner, ang Golden State ay may 104 sa 51 record sa playoffs kapag kasama si Steph mula noong 2013. Sa panahong ito, 12 playoff games na ang hindi niya nalaruan at may 9 record ang Warriors. Kaya sanay na rin ang Dubs sa ganitong sitwasyon. Naitala ni Curry ang 70 regular season games ngayong taon, pangalawang sunod na season na nakalaro siya ng 70 o higit pa. Sa 3 pinakahuling hindi paglalaro niya, nagsimula sina Jimmy Butler at Green kasama sina Brandon Podziemski at Moses Moody. Si Quentin Post ang pumuno sa starting 5 sa 2 laro, habang si Gary Payton naman sa isa. Mukhang nakapirmi na sina Butler, Green, Podziemski at Hield sa starting lineup ni Coach Steve Kerr. Si Payton ang inaasahang papalit kay Steph bilang starter pansamantala, ngunit maraming option pa rin si Kerr. Gayunpaman, nagbigay si Steph ng papuri sa kanyang mga kakampi dahil sa kanilang stepping up habang wala siya. Binanggit niya na si Draymond Green ay parang quarterback sa magkabilang dulo ng court at si Buddy Hield ay naglaro sa napakataas na antas sa Game 1. Idinagdag din niya na may malaking tiwala siya sa buong team na magpapatuloy ang magandang laro kahit wala siya. Inaasahan ngayon ng team na mawawala siya ng hindi bababa sa isang linggo, kaya tiyak na hindi siya makakalaro sa Game 3 and 4. Kung hahaba pa ang serye, posible siyang makabalik, pero tulad ng sinabi niya, hindi niya ito pinipilit. At ngayong araw ng Game 2, hindi naglaro siya sa target center pero nakatulong pa rin siya sa Warriors sa ibang paraan. Maaga sa second quarter ng Game 2 ng Western Conference Semifinals sa pagitan ng Warriors at Timberwolves, nakakuha si Draymond Green ng dead ball technical foul matapos niyang hampasin si Naz Reid matapos tawagan ng foul ang big man ng Minnesota. Hindi makapaniwala si Green sa tawag ng technical at muntik nang makakuha ng isa pa, pero agad siyang pinakalma ni Steph Curry na matagal na niyang kakampi. Sa kasalukuyan, may 5 ng technical fouls si Green ngayong playoffs. 2 na lang at automatic na siyang masususpinde ng isang laro. Ayon kay Josh Dubow ng Associated Press, si Green ang may pinakamaraming playoff technical fouls sa buong NBA simula noong 2013. Dahil hindi makakalaro si Stephen Curry ng hindi bababa sa 2 pang laro, kailangan ng Warriors na pangunahan ni Green ang team sa pamamagitan ng magandang halimbawa, at malaking bahagi nito ay ang pagpapanatili ng kanyang composure. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?